Yun nga, no? I was saying, my dearest teachers, we spend so many hours in the classroom every day explaining lessons, guiding minds, managing attitudes, di ba? Lalo na, iba-iba yung attitude ng mga bata. Tapos, meron pa kayong mga deadlines na binibigay ni sister. Tapos, ano pa, sometimes meron pa kayong mga personal emotions na dinadala. Diba? So, para lang ma-keep ka at peace, lahat yun, minamanage mo sa maghapon. Pero, have you ever paused and think na that what you do in a day is more than just work? Hindi lang siya basta teacher ka, hindi lang siya basta mairaos mo lang yung maghapon ba? Yung gano'n, no? So have you ever realized that you're teaching? Yung patience mo, yung presensya mo, is actually connected to what happens at the altar during the Holy Mass. Once a month lang naman tayo magkaroon ng First Friday Mass. Pero, may daily Mass pa po ba kayo, sister? May daily Mass pa po ba sa chapel ngayon? Ang mga required, daily Mass kami. So, Every 6:30. may dumadating pong pare pag umaga? Every day, meron schedule. Okay. Talagang, Meron talagang Mass. Mga Mass. madre. Ayun nga, no? So, may mga tao kasi, no? Aside from the religious people, may mga tao talaga na daily Mass goers. Yung mga tao na yun, parang pakiramdam nila, hindi kompleto yung araw nila kapag hindi sila nakapagsimba bago sila magtrabaho. Example ko po doon, yung misis ko, nung nakilala ko siya, araw-araw pala siyang nagsisimba. 6 a.m. Nagtatrabaho siya sa Ortigas pa. So, bago siya pumasok, kailangan niya muna makapagsimba. Pag sinilip niyo yung 6 a.m. Mass, hindi namang unique yung misis ko na empleyado na nagsisimba bago pumasok. Hindi lang siya pang-retirado. Marami kasing matatanda doon, di ba? Yung mga wala nang ginagawa sa buhay. Meron din talaga. No? May estudyante ka pa nga minsan makikita, siguro may exam siya, yung gano'n. Pero yung usual, kakaunti yan yung mga 6 a.m. Mass goer. Makikita mo sila. Makikilala mo na, ito, araw-araw nagsisimba to ng 6 a.m. Dito, yung mga religious sisters natin. Pero, hopefully by the end of this formation to, magkaroon kayo ng inkling to try it out, no? Ano bang meron kapag kinukunik ko yung trabaho ko sa maghapon sa nangyayari sa misa? So, ang katotohanan po niyan, brothers and sisters, every Mass is not just something na ina-attendan natin. It is something we are called to live. Ang misa po ay isinasabuhay. Hindi po ito ina-attendan lang na okay, pagkatapos ng isang oras, tapos na. No? What happens on the altar each day is not meant to stay there. Pagkatapos ng misa, okay, kumanta, nagdasal, nag-communion, tapos na, nalabas na ako. Wala na, hanggang dun lang natapos yun after 1 hour. It is meant to continue through you. Oh, dire-diretso yung misa sa maghapon sa buhay ko. Paano nangyari yun? So, yun, pag-usapan natin yan. Kapag sinasabi ng pare, tinataas niya yung host, diba? Tapos sinasabi niya, this is my body. He is not only offering Jesus. He is teaching us how to live. To give, to break, kayo yun, and to pour yourselves to others. No? Parang, uy, ang lalim naman pala. Kasama pala ako dun sa... So, I hope na after this, mag-iiba yung paningin nyo. After this session, mag-iiba yung paningin nyo sa misa kapag nakita nyo nasa act of consecration na itinaas na ng pare yung Eucharistia. This is my body. So, uy, kasama ako dun. Mamaya pagkatapos ng misa, I will also break, I will also offer, I will also sacrifice. Kasi, niremind kami ni
Brother Rick, na dire-diretso pala itong misa sa buhay sa maghapon. No? Ngayon, as teachers, ginagawa ba natin yun sa maghapon? Do you offer? Do you sacrifice? Yes, di ba? Well, binabayaran kayo. Pero, aside from the monetary, I'm pretty much sure dyan sa mga puso nyo, meron kayong mga ginagawa talaga sa maghapon na beyond what is being paid na. Di ba? Yung sakripisyo nyo na, yung pag-aalala nyo dun sa mga estudyante nyo, kayo yung pangalawang magulang, di ba? So, hindi naman yun matutumbasan kung magkano yung monetary na ibinigay ng eskwelahan sa inyo. Diba? So, kapag ibinibigay niyo yung oras nyo, pag ibinibigay niyo yung energy nyo, yung understanding nyo, yung pasensya nyo, lalo doon sa makukulit, kagaya ng anak ko, di ba? I-explain ang lesson paulit-ulit, 5 times, 6 times, hindi pa rin maintindihan ng bata. Kayo din, you also break the bread. Kayo din. So, kapag nag-i-stay up kayo, nakatatapos na exam, di ba? So, extra effort, nag-check ng papers, you stay up late. You worry about your struggling students, no? Nag-aalala kayo dun sa mga estudyante na medyo nahihirapan. Kayo din, you are pouring out yourself, kagaya ng wine offered to God during the Mass. So, you see, sabay-sabay nga, sabihin natin itong statement na to. Eucharist is not a ritual to observe. It's a rhythm to live by. Yes. Pag umatin po kayo ng misa, hindi lang po tayo observer. Tayo po ay kaisa ng misa. At yun po ay isa sa buhay natin sa labas pa ng misa. It is our life manual. Alam niyo po yung manual, no? How to do, how to assemble, yung mga manual natin. Every sign of the cross. Before the class, di ba ginagawa niyo yun? Every class, may sign of the cross, may prayer. Every good morning, children. Lahat po yan ay extension ng liturhiya. Ang lalim naman pala. Paano nangyari yun? No? So, yan. Pag-uusapan pa rin natin, no? Kung paano natin na-connect yan. Yung altar of sacrifice kapag sa misa, yun po ay sumasalamin ng sarili nyong mga altar sa inyong mga classroom. Meron din po kayong kanya-kanyang altar. Kung saan yung inyong pong mga pasensya, yung inyong mga kabutihan, yung inyong mga karunungan, ay nagiging alay nyo sa Panginoon araw-araw. Hindi ba ang ganda? Diba? Imagine that, baka hindi mo pa nare-realize, baka ngayon mo palang narinig na, shucks, yung palang ginagawa ko araw-araw. Offering pala kay Lord yun. Akala ko nagtuturo lang ako eh. Akala ko pumapasok lang ako sa trabaho ko araw-araw. Hindi po. Lahat po ng pasensya, lahat ng kalinga, lahat ng pagmamahal, at lahat ng talent at wisdom na sinishare nyo sa mga estudyante nyo ay kasama sa inyong sakripisyo. Doon sa inyong altar, sa inyong mini altar, sa inyong mga classroom. So, I ask you, first, sige nga, basahin natin ang first question. When you prepare your lessons, will you see it as preparing your offering? Yes, di ba? Hindi lang po yung basta lesson plan na inyo pong gagamitin sa araw-araw. Yan po ay kabahagi ng inyong offering. At ano ba dapat ang ino-offer sa Panginoon? Hindi ba yung best? Di ba? Hindi yung lata. Hindi yung... I think that is coming from my... Sorry. Yun. So, kaisa yung inyong lesson plan sa inyong sakripisyo na offering. Kaya, it should be the best. Diba? O, second question. Everyone read. When you face a difficult student, Mhm. do you see the face of Christ in your home? Diba?
So, I hope after this question is being presented to you right now, every time you see the face of a student struggling or the face of a student in need of help, you see that child as Jesus Christ. You see that Christ needing your compassion. Diba? So talagang extension ng misa. Kung hindi nyo naman kaya yung, although it is technically, ang online masses po ay para na lang sa may sakit. Hindi po ito ina-advise, unless talagang bedridden ka o hindi mo kayang pumunta sa actual na misa. Pero kung kaya nyo pong dumalo ng misa, ayan, meron tayo dito early morning mass. Pinagpala po itong community dahil meron, ang Hollandes, wala siyang daily mass. Buti itong 5 area, kahit naman yung back ng Hollandes, they can attend there. Sa NLP, yan, sa parish, meron din doon. Next question. When you get tired, do you remember Jesus who gave his silent and Di ba? No? Kapag pagod ka na, pikon ka na. Di ba? Lalo na kapag yung personal na buhay mo ay yumayakap na sa iyong career. Di ba? Sabi nga, di ba may mga joke dyan, no? Pagdating ng sweldo, masaya ka pa niyan, mga 1, 2, 3, 4, 5 days. So, medyo, kahit yung mga gastos mo, medyo malalaki pa. Pero pagkatapos ng mga ilang araw niyan, ay naman tayo, no? Kasi naubos na naman yung funds natin, no? So, nakakapagod, di ba? Parang cycle, paulit-ulit na lang pa. Pero, you try to remember the passion of Christ. No? You try to remember the sacrifice of the Lord. Ibinigay naman niya lahat. Diba? Silently, humbly, no? At with love. No? And you relate yourself to that. Kasi nga, kung kaisa kayo sa misa, at dire-diretso ang liturhiya hanggang sa inyong buhay, nararapat lang na isipin nyo yung paghihirap nyo bilang kabahagi ng paghihirap ni Kristo. Diba? Mas magiging makabuluhan yung paghihirap nyo. Hindi lang kayo pagod na ako. Ano ba naman to? Lahat na lang ibinigay ko na sa pamilya ko. Wala nang natira sa akin. But that is love. Diba? That is sacrifice. Wala naman talagang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Na lahat para sa'yo lang. Diba? Binibigyan ka ng opportunity ng Panginoon para ibahagi ang pagmamahal na yan. Para maging kaisa ng sakripisyo na yan. So, mas magiging makabuluhan ng buhay mo if you live with these questions in mind. No? Lagi mong tatandaan, no? Na you can, whenever you get tired, you can always think about Jesus Christ on the cross. Kung paano siya tahimik lang at with all humility na ibinigay ang pagmamahal sa ating lahat. Diba? So, alam niyo po, yung Mass, yan po ay nagpapaalala na ang inyo pong pagtuturo ay isang banal na bokasyon. Yan. Ang salitang bokasyon, hindi lamang po yan para sa mga madre. Hindi lamang yan para sa mga pare. No? Kanya-kanya tayo ng bokasyon sa buhay or vocation. Ito po ay mas malalim na pagtingin sa inyong profesyon. Profession, yan, magiging guro. Vocation, it is a way of life. Kapag ikaw ay may asawa na, yun ay bokasyon mo. Married life, bokasyon mo. Pagiging magulang, guro ka, bokasyon mo yan. At ito ay isang sagradong bokasyon. Because every classroom becomes a small chapel. Lalo na sa atin dito, Catholic school tayo. Every subject may prayer. Everything we do may nakakabit na prayer. Diba? Araw-araw meron tayong catechism kahit papano. Yung mga madre nakaalalay sa mga estudyante, no? Lahat ng lessons natin may sprinkle of catechism. Diba? Merong religiosity itong ating paaralan dahil tayo ay Catholic school. Kaya, totoo naman na ang bawat classroom nyo po ay maliliit na kapilya. No? At kayo po bilang head ng classroom nyo, kayo po talaga yung magagabay dun sa mga bata. So, every teacher becomes a Eucharistic minister. No?
Alam niyo po yung Eucharistic ministers, yung mga lay minister, ang mister po, ang butihing esposo ni Ma'am. No? Si Brother Greg, isang napaka-sipag na lay minister. Sila yung nagbibigay ng communion, tumutulong magbigay ng communion. Oh, pati pala ako, teacher, Eucharistic minister din ako. Paano nangyari yun? Kasi, Eucharistic ministers, they give themselves for the growth of others. Sila yung nagiging daan para matanggap ng ibang tao ang katawan ni Kristo. Kayo din, every child that you guide becomes part of God's great communion. Finorm nyo, binigay nyo ng lesson, one at a time. Diba? So kayo yung nagpubog dun sa bata. Pag sinabi ng pare, go forth, the Mass is ended. Hindi po talaga natapos ang misa. Kayo po ay ipinadala. Kayo ay isinusugo. It is ascending. It is not an ending. Go forth. Diba? Sabi ng pare. So you are sent as teachers to teach, to form, and to love. Again, ano yun? To teach, to form, and to love. Paano kapag pinakinggan mo yun, hindi ba mas nakaka-appreciate yung pagiging guro nyo? Uy, grabe. I am sent forth to teach, to form, and to love. Mas malalim pala yung bokasyon ko. Diba? Meron akong ganong instruction. To make your classroom a continuation of the altar. Hindi lang tuwing first Friday, but every day. So, kung nagsimba kayo nung Sunday, dadalo yun sa araw-araw. Kung hindi nyo kaya magsimba araw-araw, magsimba kayo tuwing linggo at idiretso nyo ang liturhiya ng misa mula Lunes hanggang Sabado at hanggang makapagsimba ulit kayo ng linggo. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung sa inyong panalangin ay gabayan kayo ng Espiritu Santo at bigyan kayo ng panahon at time management skill para makapagsimba araw-araw ng alas 6 ng umaga, iba ang pakiramdam. Nasubukan ko siya dati nung bagong kasal ako. Kasi nahiya naman ako, di ba? Diyan lang ako nakatira. Tapos natutulog ako. Aalis na yung misis ko tsaka yung biyanan ko. Nahiya naman ako sa sarili ko. So, bumangon na rin ako ng mas maaga. And totoo nga, no? Ang pakiramdam ko po noon, no? Personally, I will share it. Parang mas mabait ako throughout the day kapag nakapagsimba ako ng umaga. 30 minutes lang yun eh. Hindi naman isang oras yun eh. Kasi kakaunti na ang mga awit, hindi na kumpleto. So mabilis lang. Nagawa ko pa ng tumugtog araw-araw nun kasi nandun na rin naman ako. 4 na tugtog lang, 4 na kanta lang naman ang aawitin. Ba't hindi ko pa tutugtugan? Diba? So nagawa ko siya kahit na may pasok ako. Ang office ko nun ay 7:30. So natatapos ang misa ng 6:30. So kaya actually, lalo na kung within reach yung simbahan, kagaya nga nun sa inyo. Ako, across the street lang. So tapos yung office ko dati, nasa Marcos Highway lang. So may paraan, no? Kumbaga sa akin may paraan. Yung sa inyo, ipapanalangin yun kung bibigyan kayo ng way ng Panginoon para makasama kayo araw-araw doon sa misa. Next. So, today, hayaan natin yung Eucharist ay i-remind tayo kung bakit tayo nagtuturo. Hindi lang to, not just to, everyone, read, not just not just to, yes, and not just to, yes, no? Ang ganda, diba? It gives deeper meaning to why you are teachers here at Padre Aníbal School. Hindi lang para magturo ng karunungan, diba? Kung hindi para hubugin ang mga puso. Ganda, diba? Hindi lang para
maging achievers o mga honor ang inyong mga estudyante kung hindi para bumuhay ng mga santo? Hindi natin alam, di ba? Baka namang meron nga kayong estudyante na maging santo. Hindi ba nakaka-proud yun? Uy, estudyante ko yan! Santo na siya ngayon. Di ba? Oh, malamang matanda na tayo by then. Pero imagine the grace. Marirealize mo, I was part of forming that child. Yung pagiging santo niya, meron akong 1% contribution doon nung kinder siya. Di ba? Kasi tinanggap mo na mas sagradong bukasyon ang iyong pagtuturo. Hindi mo lang gustong tapusin ng school year. Di ba? Gusto mong matulungan ng mga kaluluwa ng mga estudyante mo na makatungo sa langit sa darating na panahon. No? Sa panahon na nakatakda para sa kanila. Kasama po kayo doon sa paghubog na yun. Baka nga minsan, mas matindi pa yung contribution nyo kaysa sa magulang. Kasi yung magulang, busy-busy sa trabaho. Ilang oras nyo kasama yung mga anak nila, lalo na yung medyo close kayo, di ba? Talagang ang tingin sa inyo nun, iniidolo kayo nun, lahat na ginagawa nyo para sa kanila. Ang galing ni teacher, paggaling nun, oo, di ba? Ay yung parents nila, kung hindi nila masyado nakakasama, lalo na kung may mga OFW dyan, di ba? Nakakalungkot man, pero marami din tayong mga broken families. So, yung actions nyo, yung daily works nyo, yun yung tumatatak sa isip ng mga bata. How you provide your love, your care, your patience, your attention. Lahat yun pumupukaw, humuhubog sa kaluluwa ng estudyante na iyon. Hindi lang sa kanyang pagkatao, hanggang sa kaluluwa ng estudyante. Naku, ang bigat naman pala pag napunta ng impyerno yung bata na yun. May kasalanan din pala ako. Hindi ko lang po maalala, pero totoo po yan. Merong isang kwento, hindi ko maalala kung sino yung santo na yun eh. Pero, meron siyang, para yung santo na yun, may nangumpisal sa kanya yata na isang magulang na nanaginip siya na yung anak niya nasa impyerno at sinisisi siya ng anak niya kung bakit hindi siya itinama. So, imagine that. Yung guilt na naramdaman ng magulang kasi dinadalo siya sa panaginip ng kanyang anak na nasa impyerno at sinisisi siya kung bakit hindi siya itinama. So kung meron man tayong kaluluwa na pwedeng mailigtas, pwedeng maituwid papunta sa langit, gagawin natin yun. Primarily as teachers, katuwang kayo talaga dun sa bata kasi talagang yun yung pinoform natin. Di ba? For example, no, very plainly, bullying. Di ba? Yan, no? Bullying is clearly something influenced by the enemy. That's why we rebuke it. We don't want it in our school. Any form of it. We say no to it. We encourage children. Kasi bullying is the opposite of humility. Ayaw na ayaw ng demonyo ng pagpapakumbaba. Ang gusto niyan, pride. Yung mga nambubuli, kasi nga, itinataas nila yung sarili nila by pagbababa ng iba. Diba? Kaya sila, yun yung bullying. So, tayo, as adults here in the community of the school, i-guide natin yung mga nakikita natin na ng bully. Diba? It's not just an act of pagsita na, uy, masama yan. It has something, it is deeper. Because if we don't correct that bully, pag yan tumanda, mas masakit sa ulo yan. Diba? Kasi puro sarili lang niya iisipin niya. Puro pride lang yung paiiralin niya. Mag-aapak siya ng kapwa niya. Diba? So tayo, kaya natin i-guide. So, yun yung sinasabi na we help souls reach heaven. Isang act pa lang yun, bullying pa lang. So, ang dami pa niyang pag-uugali ng mga bata. No? Because, when you see your work as part of worship, kasi ang misa ay the highest form of worship. No? Siya po ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Hindi tatalunin ng panalangin, ng rosaryo, o ng kahit na anong nobena, ang misa, ang karukrukan
ng ating pananampalataya. Yung classroom nyo also becomes a sacred place. Kapag yung pagsamba nyo sa misa ay dinadala nyo sa inyong classroom. Kapag nakikita nyo ang mga sarili nyo bilang extension, no, ng altar, yung mission nyo bilang guro nagiging kaisa ng misa na dinaluhan nyo. Diba? Okay, next, understanding the Mass. Tanungin ko po kayo, sa loob po ng isang buwan, ilang beses po kayo magsimba? Sa loob po ng isang buwan, ilang beses po kayo magsimba? Isa, dalawa, kada linggo po ba? Sa tingin niyo po, yung po bang isang beses na misa sa loob ng isang buwan ay sapat? Yung po bang dalawa ay sapat? Tatlo? Apat? No? So that is something you can reflect on yourself. When we stand, we sit during the Mass, we kneel, lumuhod, tapos umuwi. No? May nagbago ba? Ano ba ang nangyari? May naramdaman ka ba? O wala? The truth is, kapag po umaattend tayo ng Holy Mass, it is called Holy Mass. Nagkakaroon po ng milagro sa buhay ninyo, sa buhay ng bawat tao na umaattend ng Holy Mass. Bumubukas po ang langit, nangungusap ang Panginoon, at nakakaisa po tayo doon sa pagdiriwang. Highest form of worship. Jesus offers Himself for us completely during the Mass. Yung beauty po na yun, nasasaksihan natin. Hindi nyo po yan makikita sa ibang simbahan. Kasi wala naman silang Holy Mass. Ano ang tawag sa gathering ng ibang religion kapag linggo? Service. It is called service. It is not called Holy Mass. There is nothing holy kasi wala ang Eucharist doon. Walang sakramento doon. Yun ay nasa isang lumang sinihan o nasa isang magarang building na may mga ilaw, may bandang umaawit. That is their praise and worship. I'm not saying that that is bad, but as a Catholic, I don't see anything holy with it because the Eucharist is not present there. Diba? So, as Catholics, wag nating i-take for granted yung Holy Mass. Alam nyo, tayo lang ang religion. 24 hours a day, may misa. 360 days in a year, may misa. Walang tigil yun. Simula pa nung panahon ng mga apostol, hanggang ngayon. Merong website, puntahan yung web, hindi ko lang maalala, pero madaling i-google yun. Iba-ibang misa, every hour, iba-ibang country. So, naka-live stream doon. Kahit magising ka ng alas 2 ng daling araw, feeling bothered ka, buksan mo yung internet mo, umattend ka ng misa sa Bulgaria. Ganon. Di ko alam kung anong oras doon, di ba? Sa Amerika na lang yan, umattend ka ng misa doon. Makikita mo doon, naka-live stream. Tayo lang yun. Walang ibang relihiyon na walang patid, walang tigil. We are 1.4 billion Catholics. Diba? Ganon kadami yun. Kahit na ang daming paninira, ang daming sumusulpot na kung ano-anong issue, iskandalo, si Judas ay kabahagi ng mga apostoles eh. Huwag natin tingnan yung baka yung iba sa inyo. This is normal for Catholics, no? Lalo na yung tinatawag nila cafeteria Catholics.
Yun daw yung mga Katoliko na parang sa cafeteria, pipili ka, bigyan mo ko ng french fries, milk tea, ayoko ng pasta. Yan. Hindi tayo pwedeng pumili. No? Kung Katoliko ka sa lahat. Tatanggapin mo lahat, hindi lang sakramento, pati yung pangit sa simbahan natin. Ay lalalahanin niyo po, ang simbahan ay ospital ng makasalanan. Hindi po ito para sa mga banal. So, wag natin tingnan na yung kapitbahay natin. Lagi na sa simbahan, chismosa naman. Tingnan natin siya na makasalanan siya siguro. Kaya siya lagi nagsisimba. Gusto niya magpagamot. Si Jesus pumunta sa lupa, nagpakatao. Hindi para doon sa mga banal, di ba? Para doon sa mga makasalanan. So, yung mga nagsisimba, sila yung mga nag-i-strive na maging mabuting tao. Pag hindi nagsimba yun, lalo na lumala, marami akong kilala na gano'n. Na hindi kagandahan ng ugali, no? Kahit sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Pero sasabihin ko ba sa kanila na, pare, wala namang kalatoy-latoy, simba ka ng simba, ugali mo, ganyan. Hindi, di ba? Ipapanalangin ko siya. Kasi kailangan niya nun. Nag-i-strive siya, di ba? Nakikita ko yung pagkaano ng tao, yung kagustuhan niya na magbago. So, maraming Catholics, kahit yung mga faithful ones, no, hindi nila naiintindihan kung gaano ka-powerful yung sacred mystery na yan ng misa. Madami naman talaga, di ba? Tayo, lumaki na tayo, pero sagot lang tayo ng sagot sa misa. Magsiupo ang lahat, umupo. Magsilod, lumuhod. Natapos ang isang oras, baka lumutang ang isip natin. Diba? Diba? Sino dito ang hindi pa nakaranas na lumutang ang isip habang nagmimisa? Diba? Wala. Wala naman ganun. Ako nga tumutugtog ako. Tumutugtog ako. I lead the congregation in singing. Tapos magkakamali ako ng tugtog. Diba? Parang lutang na lutang talaga ako. No? May mga oras na gano'n na talagang sobrang distracted ako. Kaya, kapag gano'n, I always keep a rosary in my pocket. I need to grab it. Kasi, nadidemonyo ko kahit nasa loob ako ng simbahan. Alam nyo, ang demonyo, hindi takot pumasok ng simbahan. Marami ka nagsisimbang demonyo eh. Nandun sila. No? Kasi tuwang-tuwa daw ang demonyo. Meron na namang santo. Pangit ng memory ko eh. Pero meron ding santo na ang vision niya, yung mga taong nangungumunyon nang hindi naaayon. Ibig sabihin, siguro may matinding kasalanan. Diba? Hindi pa nakapangumpisa, nangungumunyon. Kasama daw mangumunyon ng tao, yung demonyo. Kasi, what the person is doing is sacrilege. Paglapastangan yung ginagawa ng tao. Pagtanggap ng komunyon, nang hindi maayos, malinis, ang puso mo, that is sacrilege. So, tuwa-tuwa ang demonyo. Sige pa. Sige, subo mo yan. Because you are not worthy to receive the body of Christ in that state. So, kailangan, no, ang extraordinary ang focus. Kaya nga ang required dyan ay, alam nyo ba, na may 1 hour fast na required bago umattend ng misa. 1 oras, hindi ka nakakain. Diba? So, ilang Katoliko kaya nagpa-practice nun? Diba? Because fasting, it is, you start the sacrifice even before the Mass because you want to make yourself worthy for the Mass. Diba? So, pagpasok mo sa simbahan, sagradong lugar na yun. Bakit? Kasi, yung mga particles ng Holy Eucharist, malamang may mga lumipad dyan. No? So, you are walking on sacred grounds already. Pagpasok mo ng simbahan, hanapin ang tabernacle, you genuflect, and then you sit down, and then you pray. You ready yourself for the Mass. Hindi ka makikipag-usap sa katabi, hindi mo titingnan, uy, yan yung crush ko. Uy, di mo yung babae, di mo yung damit, masyado revealing. Madami talagang distraction dyan. Actually, dyan po ako nadidistract. Kasi nasa choir loft ako eh. Nakikita ko lahat ng hindi maganda, pinapakita sa akin ng kalaban. No? So, ending,
Pag na-distract ako totally, uy, naku, yari na. No? Madidistract na yung pagkanta. Kasi na-distract ako eh. No? So, ano yan, no? Hindi porke nasa misa tayo, walang distraction, banal lahat ng nandun. No, hindi. Kasi kaya nga kayo binubulungan eh. No? Sige, silipin mo yung cellphone mo. Sige, buksan mo muna. Huwag ka muna makinig dyan. Lumabas ka muna. Nakita mo yung kaibigan mo, di ba? Punta mo dun, batiin mo muna. No. That should no. Dapat focus ka lang. No? Doon ka lang mag-focus. Okay. Understanding the Mass, no? Balik tayo dyan. Ang Holy Mass po ay mayroong two main parts. Each one is a vital encounter with Christ. Ano po yung una? Number one? The liturgy. Yes, the liturgy of the Word. Ito po ay kung saan ang Panginoon ay nangungusap sa atin through Scriptures. So, hindi lang po ito reading. Ito po ay God's personal message para sa atin sa araw na iyon. When the Word is proclaimed, yan, sabi nga dyan, Christ Himself speaks to His people. Nangungusap ang Panginoon. Hindi lang sa Gospel. First reading. Responsorial Psalm, meron ba sa inyo sumasagot kasama ng pag-awit ng lektor? O baka hinahayaan nyo lang kumanta ang lektor. Kasama po kayo doon sa pagtugon. Yung pong pag-awit ng koro, ibig sabihin, sila lang yung nag-lead. Pero kasama kayo sa pagtugon. So, kung hindi nyo kayang awitin, banggitin nyo yung salmo, yung pagtugon. Ang second part po ay, anong tawag? Liturgy of the Eucharist. Liturgy of the Eucharist. So, dalawang main parts po yan. Yung part 2, Liturgy of the Eucharist, it is where Christ gives Himself completely to us. Ayan na yung bread and wine. By the process of, paano siya nagiging katawan at dugo ni Kristo? Anong tawag doon sa process na yun? Catechism 101. Pwede pa ito sa spelling quiz B, di ba? Kasi parang mahirap i-spell. Transubstantiation. So, yung pari po bilang representante ni Kristo ay mayroong grasya upang baguhin ang tinapay at alak bilang totoong katawan at dugo ni Kristo. Hindi po ito simbolo. Alam niyo po, itong katekisis na ito ay minsan mahirap talagang ipaliwanag kahit sa mga Katoliko. Itinapay lang na bilog yun. Paano naging katawan ni Kristo yun? Napakadami na pong Eucharistic miracles. Si St. Carlo Acutis, di ba, nagdo-document siya nun. Because that is truly the body of Christ. Hindi po siya tinapay. Kaya, during consecration, habang nagtatransform yun, in the process of transubstantiation, dun yung itaas yung mga panalangin nyo. That is a very powerful moment. Again, hindi kayo makakakita nun sa ibang religion. And because they don't have that, ano sasabihin nila? Wafer lang yun eh. Hindi naman totoo yan. Symbol lang yan. Yung mga katagana yan na sinasabi ng ibang relihiyon na hindi naman tinapay lang yun, simbolo lang yan. Bakit nila sinasabi yun? Kasi they don't have priests. Yung mga pastors nila, they don't have the capacity, they don't have the grace coming from the direct lineage of apostolic succession. Alam niyo yung mga kaparian natin, yan po ay may ugat mula sa mga apostol. No? Mula sa kauna-unahang Santo Papa. Yung process ng consecration na yan, sa loob lang po ng simbahan natin nagaganap dahil dun sa mga kaparian natin. No? Naipasa yun mula pa nung Last Supper. Wala kasing ugat
sa Last Supper, yung mga nagsulputang relihiyon o denominasyon. Kaya talagang sisiraan nila yun. Merong mga exorcist, no? Yung mga parang nagtataboy ng demonyo. The Holy Eucharist is one of their weapons. Kapag ibinigay na yun sa sinasaniban, finish na. Tapos na. Sa tingin nyo, bakit takot ang demonyo sa tinapay na yun kung hindi yun ang totoong katawan ng Panginoon? Di ba? Bakit? Diba? Ang sabi nga ng isang santo din, no? May vision siya, Madre yung santo na yun. Ang sabi ng demonyo sa kanya, alam mo, kung alam lang ng mga Katoliko kung gaano ka-powerful yung Holy Eucharist, naubos na kami. Kasi that is really the body of Christ. Kaya nga ingat na ingat tayo dun eh. Diba? Kaya bawal malaglag yun. Pag tinanggap mo sa kamay mo, siguraduhin mong walang natira dun. Kahit na maliit na butil. Because that your utmost reverence, alam niyo po yung reverence na word? No? Napakalalim na paggalang ay ibinibigay mo doon. Kaya, pagtanggap mo nun, kakainin mo kaagad. Hindi mo siya itatago, uupo ka, tapos doon mo isusubok ang Holy Eucharist. No. Habang nandun ka sa tapat ng pare, katawan ni Kristo, i-consume mo. Diba? Kasi, sa tingin nyo, yung mga satanista, bakit nila ninanakaw yan kung simbolo lang yan? Diba? Nakabasa na ba kayo ng mga balita na ninakaw na Holy Eucharist? Kasi inaalay nila yun sa mga black mass nila, yung mga satanista. Ninanakaw nila yun, tapos inaalay nila yun sa misa nila. Kasi katawan ni Kristo talaga yun. Eh yung mga ibang simbahan, meron din naman silang communion. Hindi ko alam kung anong tawag actually. Pero meron din silang gano'n, meron silang tinapay. Minsan, tasty. Pero minsan gano'n din, mukhang ostya din. Tapos meron grape juice. Meron na ba kayong nabalitaan na satanic cult na ninakaw yun galing sa ibang denominasyon o relihiyon? Wala. Because even the demons know that those are just bread. Alam nila yung distinction. Yung mga demonyo, alam nila that the Holy Eucharist is really the body of Christ. Kaya yun ang dinidesecrate. Yun ang nilalapastangan. Yun ang ninanakaw, tapos inaapakan nila. Because that is really the body of Christ. Mahirap siya ipaliwanag. No? Pero sa mga bata, kailangan ngayon pa lang, paulit-ulit na natin siyang sabihin. Kahit sa mga anak ko, ang hirap ipaliwanag yan. Pag pinapalood ko na sila during consecration, you see that? That is now the body of Christ. Sasabihin ni Kani, huh? Ano yung body ni Christ yun? Diba? Si Hero, tawag doon. Yung white bread, body of Christ yun. So, pero, ganun talaga yun. Kasi yung magulang ko, hindi ko sinabi sa akin yun. Diba? Hindi ako kinatikize ng magulang ko. Hindi ko alam kung ang magulang ko ba noon, ang tingin niya doon ay simbolo lang din. Kasi marami talagang Catholics na ang tingin doon ay simbolo lang. But you will have a better appreciation of the Mass that you are partaking in if you really give that utmost reverence and you see that Holy Eucharist as Jesus Christ. Believe me, kapag naramdaman nyo at talagang isinapuso nyo at tinanggap nyo na hindi ito simbolo lang, si Kristo na itong kaharap ko, ito na yung pinakamalapit ko kay Kristo. Kasi katawan niya to eh. Baka kapag tinanggap mo yung komunyon, katawan ni Kristo, sinabi sa iyo ng lay minister, baka maluha ka. Diba? Kasi mararamdaman mo, am I worthy to receive the body of Christ? Merong grasyang nakakapagpabanal ang pag-take ng komunyon. Kaya, hindi natin siya parang lay minister din po ako, pero hindi ako nakakapag-serve parati. No? Kaya lang ako nagpa-commission talaga kasi para hindi ko na-istorbo yung ibang tao para sa misis ko. Pero every time I get the chance to serve as a lay minister, I always see to it that I look at the eyes of the person I am giving the body of Christ to. Kasi kailangan masabi ko sa kanya, katawan ni Kristo. Katawan to ni Kristo. Diba?
Hindi to simbolo lang. Hindi mo to kukuhanin lang yun. Diba? I always tell the other lay ministers, please, hindi tayo robot, hindi yung karon ni Kristo, karon ni Kristo, karon. Sa malalaking simbahan, ganun eh. Pag ang dami namin nang mumumunod, diba? Nagmamadali. Sa tingin nyo ba, mararamdaman ng komunikant na katawan ni Kristo yan, eh, parang ibinigay mo lang. Sige, next. Hindi na lang gano'n sabihin next. Diba? Hindi mo sinabi, hindi mo man lang inantay na mag-amin. Diba? Kaya tayo nag-aamin. Because you believe. When you say amen, you believe that that is the body of Christ. Sabi ko sa inyo, pwedeng kasama nyo yung demonyo habang naglalakad kayo papunta doon. Habang mangungumunyon kayo. So lahat ng distraction maiisip nyo. Lahat ng pangit sa buhay nyo. Pwede mo nga maramdaman na, nakakaya naman, parang hindi ako worthy ngayon. Kung ganun pakiramdam mo, don't take it. Mag-confession ka muna before you receive the body of Christ. Pero the moment that it is lifted in front of you, and the priest or the Eucharistic minister tells you that this is the body of Christ, you say, Amen. Because you believe that that is really the body of Christ. And once you receive that, doon, kasama yun sa miracle na matatanggap nyo. Dahil nakakapagpabanal talaga yun. Imagine, that is the body of Christ. Diba? Takot ang mga demonyo dun eh. Tapos tinanggap mo, ipinasok mo sa loob mo. Diba? Sasabihin na naman ng mga, madami talagang naninira sa simbahan. Cannibal daw tayo, di ba? O sige, nung una, sasabihin nila, symbol yun. Kapag hindi nag-work yung argument nila, sasabihin nila, o sige, di ko katawan ni Christian, di cannibal pala kayo. Diba? Kasi ba nyo, kinakain yung katawan. Di ba? All these are lies. Ako, naiisip ko, pag ganun, talagang nadidemonyo yung mga tao na yun, na nagsasabi, nagtuthrow. On the side, pag may time pa ako, I also do some apologist work. I defend my faith against other religions na naninira. Kung hindi naman hostile, okay lang yun sa akin. But do not spread lies, deceit. Kasi obligasyon din po natin yun. Kayo bilang mga guro, di ba? Obligasyon nyo to catechize. Obligasyon nyo to evangelize. It is your mission. Kung dadalhin niyo yung altar ng misa papunta sa classroom nyo. Alam nyo, the greatest reward for that, kapag na-convert niyo yung non-Catholics natin. Kasi nakita nila yung gospel sa inyo eh. Di ba? Nakita nila yung kabutihan sa inyo. Nakita nila yung liturhiya sa inyo. Isinabuhay nyo. So, imagine that. Nadala natin sa kanila yung Catholicism. Na ibalik natin sila sa tama. Kasi mga splintered na yan eh. Even their Bible is different from ours. Oh, ayan ha. So, again, you be cautious about those stuff. If you are going to read the Bible, make sure that that is a Catholic Bible. Diba? Kasi may mga nakapaligid sa atin, they don't use the same Bible. Tinanggal nila yung ibang books because it does not agree with their doctrines. So, ito, kung mga ginagawa nating activities, you try to encourage your students, even non-Catholics, in a non-hostile manner. No? Yung subtle lang. No? You join, kagaya meron tayong visual parade of saints, diba? Para sa ibang sekta, wala naman silang santo. They don't see them, pero hindi ko maintindihan kung bakit. No? Wala namang ginagawang masama yung mga santo. They are family members of the church na ina-idolize, na nililook up natin because they have exhibited exemplary faith. Diba? Parang si Padre Anibal eh. No? Pero, yun nga eh, umakbang na dito sa paaralan natin yung mga non-Catholics. Ibig sabihin, one step forward na sila. Konting sundot na lang, mabibignagan na yan sa Catholicism. Para nyo buong pamilya pa, diba? And there is a surge of Catholics sa ibang dito sa Asia, no? South Korea, China, although may mga declining din na ibang lugar. Ibang parts ng Amerika, Europe, to the point na yung mga simbahan doon, wala nang laman, binibenta
yung mga simbahan. May nakita pa nga akong simbahan, naging pub. Ano yung pub? Inuman. Ganon ka worse yung situation sa ibang lugar. Yung iba, ginagawang bahay. Imagine mo, simbahan. Kino-convert into houses. Kasi wala na nagsisimba. Pero sa atin, that's not the case. Sa Philippines naman, madami pa rin tayo. But, again, bilang teachers, it is part of your mission to spread the faith. Okay? So, again, going back to the understanding the Mass. Kapag po tayo ay nasa misa, we are invited to do 4 things. Sige nga, basahin natin yung 4 things. 1 is to, 2 is to, 3rd, 4th, yan. No? Ipapasa din natin yan sa students natin. No? We have 4 things to do every Mass. To listen to God's Word. Nandun yun, di ba, sa first part, Liturgy of the Word. Listen to everything, from first reading to second reading to the Gospel. Not just the homily. You know, the homily helps us appreciate more what we heard. But it is not the Mass. So, isa pang concern yan. Minsan, ayaw mo magsimba dun sa pari niyan kasi hindi maintindihan eh. Parang walang punik yung sinasabi niya. Meron talagang gano'n, challenging. Dito nga sa parish, minsan may mga foreigner pa, di ba? Naalala ko dati, parang may African tayo na priest. Hindi ko talaga maintindihan yung accent. Challenging talaga. Pero, sisimbahan ko pa rin naman yung misa niya. Hindi ko naman iiwasan. O kaya, minsan, iniiwasan ng iba yung pare kasi hindi ko lang siya feel. O kaya, uy, gwapo yung pare. O lalo na sa mga dalaga. Masama yun. Yung mga dalaga natin. Sino ba yung mga dalaga dito? Yeah, well, kasi, alam niyo kung ba't pinasabing masama yun? My wife was corrected by a priest. Kasi yung misis ko, may mga crush din siyang pare, dalaga siya. Hanggang sa kinasal na kami, naririnig ko pa nagkikwentuhan sila ng mga kasama sa Singles for Christ na, gwapo yung pare niya. May nakarinig na isang pare na bata pa. Ayun, napagalitan sila. That is the enemy. No? Saying to you. Kasi, it could start to something. Well, ano mo, mga pare, yan ay mga tao rin. Diba? Kaya nga may nagkakasala. Madami naman na nagkakasala, pare. So, huwag na natin dagdagan. No? Huwag natin gatungan. Na minsan kasi meron talagang lumalapit sa pare, lalo na pag gwapo. Maraming gwapong pare, lalo sa panahon ngayon, no? Henerasyon ngayon. Naiisipin mo, pag hindi naka-clerical shirt, pare yun. Diba? So, wag nyo i-entertain yung thoughts. Pag nakita nyo na, gwapo si Father, mag-antanda ka agad yun. You know, the sign of the cross is a basic exorcism. No? Kaya tayo nagsisign of the cross eh. No? Kapag mainit ang ulo mo, mag-sign of the cross ka. Kapag nakakaisip ka ng impure thoughts, mag-sign of the cross ka. You see the priest as a holy person guiding the flock. So, wag mong i-entertain yung thoughts na, ano ba? Kaya ako nakikinig sa kanya, mga na ito. No. Yung lektor, nakinig ka ba sa first reading? Naintindihan mo ba yun? Yung second reading, pinakinggan mo rin ba yun? O inaabangan mo lang yung gospel pagkatapos ng Alleluia? Ito makikinig na ako, tumayo na lahat. Diba? O kaya, ang masaklap doon, hindi ka pa nakinig ng gospel kasi aantayin mo lang yung homily. Imagine, we have Catholics leaving the Mass after the homily. Hindi pa po tapos ang misa. Saan na po kayo pupunta? Nakikita ko yun natin sa kwarto. Saan pupunta yun? Ano ba to? Sini? Na parang nakita ko na yung okay na part, aalis na ako. Papunta pa lang tayo dun sa climax. Papunta pa lang tayo dun sa consecration. Dun sa second part. Hindi ka pa nga nagko-communion. Yung iba, pagkatapos ng communion, umalis. No, it is not yet finished. Diba? So, tapos yung isang oras lang naman yun. Tapos gusto natin pumunta sa langit. Isang oras lang, ihaya naman natin makipag-communion with God. Diba? So, we listen, we reflect kung paano nangungusap sa atin. Iba-iba po ang pangungusap sa atin ng mensahe ng Panginoon. Kasi iba-iba naman yung buhay natin.
Pwedeng yung mensahe sa akin ay iba, iisa lang naman ang narinig nating gospel. Pero ang mensahe sa iyo ay iba. Di ba? Yung mensahe sa iyo ay iba. Di ba? Kaya, magtataka ka, iisa lang naman ang gospel. Bakit yung mga pare, iba-iba naman yung homily nila? Hindi naman sila nag-copy-paste. Di ba? Kasi iba-iba yung appreciation nila sa message ni God. Ganun din tayo. Kaya, you don't just listen. First part is listen, but you don't just listen to the homily. You listen to the entire Mass. Diba? The entire Mass is a prayer. The entire Mass is the pinnacle of our worship. So, every word in the Mass is something to be heard. Hindi lang mga portions niya na pwede ba ako mangumunyon kapag dumating ako ng gospel? Mga ganong rule. Kahit mga pare, pinagdidebatihan yan. A few weeks back, nakakita ako sa Facebook ng ganyan. Kinaaway nila yung pare, tsaka yung mga lay. Maraming lay na mukhang expert, pero nagmamarunong. No? May tinatawag tayong spiritual pride. Parang alam na nila lahat, ayaw nila makinig sa pare. Ang rule dyan, bawal maging late sa misa. Lagi po akong late sa mga ginagawa ko. Pero sa misa, hindi ako pwede maging late kasi sino tutugtog ng entrance. So talagang tatakbuhin ko yun. Kahit tulak-tulak ko si Annie. Pag umuulan, hindi ko na siya masasama kasi magtatagal talaga ako. Pero, ayun, hindi ako pwedeng maging late kapag sa misa. Pero hindi lang naman ako. Lahat ng umaattend sa misa, bawal maging late. Makikita niyo yung nandun ako sa choir, I see people coming in the middle of the Mass. Yung iba, wala pang pakundangan, maglalakad sa altar, dire-diretso parang. Imagine the pride, di ba? Parang hindi ka man lang nahiya na. Yun yung meeting, kapag pumasok ka sa meeting, di ba? Excuse me. Tapos sa misa, papasok ka ng gano'n. Tapos nakapambahay ka pa. Di ba? Walang reverence. Wala yung utmost na paggalang. Kasi malamang yung tao na yun, hindi niya nakikita. Hindi niya nakikita na ma-encounter niya ang Panginoon sa araw na yun, sa misa na yun. Malamang ang tingin niya doon symbol. Diba? So we pray for that person. Madami yun. Diba? Madami yun, yung ganong katoliko. Offer. Third, our time, struggles and joys. No? Yung time, yung oras mo. So isang oras lang naman yun. I-offer mo na, mag-focus ka na. Wala ka na ibang gagawin. Diba? Yung kung maganda yan, you offer your struggles. Isama mo yun. Itaas mo sa Panginoon lahat ng paghihirap mo. During the Mass, you are given that opportunity. Sabi nga kanina, because heaven opens up. Meron ding isang visionary na Madre na Santo. During the Mass, nakikita niya yung mga anghel. Nakikita niya yung mga santo. Nakikita rin niya yung mga demonyo. Yung mga pari daw na nagmimisa, na may kasalanan, yung mga demonyo nakapaligid dun sa pare. Imagine, yun yung vision yun yung gift nung santo na yun, ng Madre na Santo na yun. Yun daw pare na habang naghuhumilya, nakapulupot daw sa liig ng pare, yung demonyo. Nakikita niya. So, nakakilabot siguro, di ba? May ganun kang gift. Pero, at the same time, nakikita rin niya yung mga anghel. Na, ako, kapag dun sa part ng holy, nai-imagine ko yun eh. Kasi sinabi yung pare, di ba? That we sing, no? With all the angels. So, parang, minsan nga, alam nyo, pag 6 a.m. Mass dati, parang ang dami ko naririnig na kumakanta. Pag tingnan yung mga tao, hindi naman sila. Ganun. Tapos, natutuwa ako kapag maraming kumakanta na tao, hindi yung choir, yung tao. No? Kasi ibig sabihin, panalangin yun yung mga awit na yun. So, nakikiisa sila dun sa misa. Sobrang na-frustrate ako kapag walang kumakanta. Parang gusto ko sabi, "Hoy, kumanta naman kayo." Diba? Lalo na pag ako lang yung choir. Ako choir, ako instrumentalist. Tapos walang kumakanta. Diba? Parang, ano ba naman to? Diba? Nakakalungkot. Diba? Pero, yun nga. It start with catechism. Kailangan natin i-relate tong wisdom na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Huwag nating i-keep sa atin. Ito, sinabi ko sa inyo. Hindi lang naman kayong katoliko sa family nyo. Lalo na dito sa classroom setting. First Friday Mass na naman tayo, pagpasukan.
Lahat to, pinag-uusapan natin, ikwento nyo sa kanila as teachers. Diba? Kasi as young as they are, they need to appreciate the Mass as the highest form of worship. Kaya tayo pinagtatawanan ng ibang sekta eh. Kasi parang wala tayong paggalang dun sa misa mismo natin. Nakita niyo yung mga iglesia ni Cristo, nakapolo sila lahat. Nakita niyo yung mga MCGI, ang hahaba ng damit pag nagmimisa. Sa atin, pumunta kayo pag linggo. Diba hindi mo alam, nasa ako, nasa party place, nasa beach ba ako, nasa bahay. Kasi ganun yung mga outfit. Iba-iba. Diba? At alam nyo, ang kasuotan ay hindi dahil sa yaman. Kasi nakakalungkot nga eh. Yung mga kapitbahay kami doon, alam ko, mga taga doon sa loob ng mga subdivision, sila pa yung mga nakapambahay. Sila pa yung mga nakatsinilas. Pero yung mga tagalabas na hindi naman kasing yaman nilang nandun sa loob, sila pa yung talagang naka-Sunday best. Yung lalo na yung mga kabataang babae. Natutuwa ako kapag nakikita ko sila kasi ito dapat yun, Sunday. Naalala ko, I came from a parochial school, Cainta Catholic College. Lagi din nire-remind sa amin yan. Pag end of the week, go to mass ha, kasi may mass card, di ba? Kailangan namin papirmahan. Wear your Sunday best. Okay? Sunday best. Isa yun sa tinuro ng nanay ko sa akin. No? Hindi ako nagsisimba nung bata ako ng naka-rubber shoes. Ganun katindi yung nanay ko. Kailangan naka-leather shoes ako. Tapos kailangan naka-slacks ako. Mukha ako iglesia ni Cristo, di ba? Pero, ganun yung nanay ko. Ganun niya ako. Pero, kasi sa kanya yun yung Sunday best. Di ba? Yung rubber shoes and jeans, para sa nanay ko, pang-ball yun. The Mass is a higher form of gathering than birthday parties. That is the Lord you are meeting. So yung damit mo, kung gaano kaganda yung damit mo kapag meron kang date, lalo na siguro kapag sisimba ka. Diba? Kasi yung Panginoon yung kadate mo eh. So bakit? Hindi, pwede na to. Pwede na to. Diba? O ngayon may encouragement dahil sa mga corruption issues. Wear white. Diba? Nakita niyo ba yun? Sino ba? May isang diocese, hindi sa diocese natin yun, pero yung isang diocese nagpo-promote siya, you wear something white every Sunday for the rest of October yata. So, tapos na. Last, receive His body and blood to strengthen us for our mission. Sabi ko sa inyo, nakakapagpalakas yan. May miracle yan. Bubuti ka dyan. Gagaan ng loob mo. Kung meron kang pasanin, bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon para yakapin ka mula sa loob. Diba? Lahat ng dalahin mo, itaas mo habang inaalay ang Panginoon doon sa consecration. Kasi tutulungan ka niya. So, do not waste that opportunity. Itong 4 things na to, you relay this to your students. Okay? Kasi hindi lang to para sa inyo. Yan. So, every day, you stand before your students. No? You teach, you explain, you inspire. No? Para din yung liturgy of the word. Diba? So, ngayon, i-connect natin. Kasi nga, from altar to blackboard tayo. Sinishare nyo yung katotohanan, yung light, yung wisdom, kagaya ng Panginoon nung ibinahagi niya sa atin ang salita. No? Sa liturgy of the word. So, yung students nyo, they listen kasi. Nakikinig sila sa inyo. Diba? Pag nakinig yan, eventually matututong mag-reflect yan. At matututong mag-respond yan. Parang tayo sa misa. Diba? Kapag nagre-respond ka sa prayers of the faithful. So, sometimes they ask questions, yung mga students. Hindi lang sometimes, most of the times pala. Pero sometimes kasi, kaya nila tinatanong, they misunderstand. So, kaya kayo nandyan, dahil kasama sa mission nyo yun, no? In every exchange, palitan nyo ng students nyo, they learn something. It's grace. No? Grasya yung para doon sa mga estudyante nyo. Yun yung grasya na dumalo sa inyo mula sa misa papunta sa mga estudyante nyo. Diba? O,
Next, yung liturgy of the Eucharist. It comes, no? Yung time na to ng offering. For a teacher, paano to? Kapag binibigay mo yung pasensya mo, yung energy mo, yung oras mo, yung kabuuan ng sarili mo para sa mga estudyante mo sa maghapon. Kasi mahirap yun eh, di ba? Marami ka pang dalanin sa buhay, marami ka pang iniisip, marami gumugulo sa isip mo. Minsan, feeling mo, underappreciated ka. Parang wala ka ng kakampi sa mundo. Bigay ka lang ng bigay. Pagod na pagod ka na. Pero, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Yan yung ikaw na nagmamahal. Diba? Hindi daw pagmamahal yan kapag hindi masakit. So, kapag nahihirapan ka na, nagmamahal ka na. Diba? Kagaya ni Christ sa altar. Kasi mahal na tayo, ibinigay niya lahat. Inialay niya lahat, buong buhay niya. So, ganun din tayo. Sa lahat ng ginagawa niyo. Sa oras niyo, pasensya niyo, pagod niyo. That is your liturgy of the Eucharist. So, pag sinabi ng pare, this is my body, which will be given up for you. Diba? The priest is echoing Christ. Yun yung sinabi ng Panginoon sa mga apostoles niya. Ngayon, sinasabi ng pare sa congregation during Mass. So, yung mga guro who gives their best, na kahit pagod na sila, ine-echo nyo rin yung salita ni Kristo through your actions. Sabay-sabay nga kayo, yung last statement. This is my time, my effort, my love, given for you, my students. Wow, nag-sacrifice pala, di ba? So, I mean, if you look at it this way, you really can see now the mission that you are doing. It is not just simple teaching, because this is now really a mission. Like Christ, yung ginagawa ko pala, I am being Christ-like to my students. Yes, you are. So, kung meron iba sa inyo na unappreciated ang feeling, sinasabi ko na sa inyo ngayon na nakangiti si Kristo sa inyo. Na-appreciate kayo ng langit. Hindi man kayo pinapasalamatan ng lahat ng natutulungan yung mga magulang. Meron ka ng points in heaven. Because you are echoing what Christ told His disciples by doing what you do every day. So, na-appreciate ka ni Lord. Huwag mong tingnan na walang nakakakita ng magandang ginagawa mo. Kasi kita-kita ka ni Lord. Okay? So, every day, you are living your own mini-mass sa classroom mo. Altar mo becomes your classroom. Yung chalk mo becomes your bread. Yung lesson plan mo becomes your offering. And yung patience mo becomes your Eucharist. Diba? If you see the Mass in your classroom like this, diba? Maganda siya. Diba? Beautiful. The Eucharist, binanggit ko na ito kanina, it is the source and summit of the Christian life. Yan po ay nakasulat sa Catechism of the Catholic Church. Number 1324. It is the source and summit of our Christian life. Ibig sabihin, siya ay both beginning and destination ng lahat ng ginagawa natin bilang Kristiyano. Ganun siya kahalaga. Siya ay source ng grasya, ng strength, inspiration, dahil siya ay si Kristo na nandun sa Eucharist. At summit, ano ibig sabihin ng summit? Karukrukan, no? Top. Because everything we do should lead to Christ. Lahat ng ginagawa natin ay papunta kay Kristo. Yung sacred communion ng langit at ng lupa. So, kaisa tayo dun sa mission na yun. Okay? So, you see, the Eucharist is not just 1 hour on a Sunday. Siya ay tibok ng puso natin dapat bawat araw. Every time na tinatanggap mo yung komunyon, dapat ang sinasabi mo sa puso mo, sabay-sabay, ano yung statement na yun?
Lord, I want to become what I receive. ano ba yung nire-receive mo? Body of Christ. Yes, you want to become. You want to be one. No? You receive Jesus so that you can become like Him. So, logically speaking, if you don't receive Jesus, magiging kagaya ka ba niya? Well, I am not saying na lahat ng hindi tumatanggap sa Eucharistia ay masamang tao. Kagaya ng nasa ibang reliyon, marami namang mabuting tao. Ang akin lang, bilang Catholics, binibigyan kayo ng gabay. Meron kayong sacraments. Diba? So, gamitin natin yun. Kaya, kung magsisimba ka araw-araw, you receive it every day. Diba? You become more like Him every day. Kasi meron kang guide. Mas lamang yung magsisimba araw-araw and receive Christ araw-araw kaysa dun sa once a month lang. Diba? Or yung totally hindi. Meron tayong mga seasonal Catholics, pag Pasko lang nangungumunyon. O pag mahal na araw lang. Mga ganun, diba? Lalo na yun. Diba? So, imagine this. When you hold the host in your hands or sa tongue, pag i-receive mo, Jesus enters your heart. Not to stay hidden. Hindi, tinanggap mo tapos tinago mo lang siya dyan. No? Iko-continue mo kasi yung work niya through you. No? Ikaw na ngayon yung gagawa. Wala na naman si Kristo ngayon sa panahon natin ngayon dito sa mundo. Kayo na po yun. You walk out of the church, Christ walks out with you. Hindi naman siya naiwan dun. Kasi you received Him. So pumasok ka sa classroom mo, pumasok ka sa faculty room mo, lahat ng struggles mo, lahat ng stress mo, at wala na. Kasi tinanggap mo na si Kristo. Pag nagturo ka, mas magaan ang smile mo. Kasi nasa iyo si Kristo. Mas meron kang patience. Kasi hindi na ikaw lang yun. Kasama mo na si Kristo. Yung Eucharist is already alive and active now in your daily life. So, ang Eucharist kasi, it comes from the Greek word, anong Greek word? Eucharistia, which means thanksgiving. So, ibig sabihin, every act of your kindness, lahat po ng kabutihan nyo, lahat ng lesson nyo na itinuro nyo na may love, may extra effort para sa mga student nyo, yun po ay prayer of thanksgiving to God. Diba? Kasi nga, thanksgiving yan ng Eucharist. When you love your students, mahal nyo ba yung mga students nyo? Yes. Oo, kasi hindi kayo makapag-sacrifice, hindi nyo sila mahal, diba? When you love them, despite their imperfections, when you offer your day with humility, with joy, you are living the Eucharist. Isinasabuhay mo yung Eucharist. You are now saying, sabay-sabay tayo, Lord, thank you for loving me first. Let me love others as you love me. yun, diba? Kasi nga, it's a thanksgiving. So, nagpasalamat ka, Lord, talaga naman, araw-araw, kahit na imperfect tayo, minamahal tayo ng Panginoon. Nagising ka, biniyayaan ka, nagamit mo yung talento mo, nakaraos ang maghapon mo, tingin mo ba, hindi ka mahal ng Panginoon yun? So, ngayon, ikaw naman yung magpapasa ng love na yun para sa iba. Okay, moment of reflection. No? Take a moment to think. When was the last time you saw your work as an extension of the Eucharist? Honestly speaking, before this talk, nakita nyo na ba yung work nyo as an extension of the Eucharist? O ngayon nyo lang narinig na magkakonek pala yun sa ginagawa ko? Do you see your classroom as your mission field? Your altar of service? Kayo po ay mga evangelista. Ang mga evangelist, hindi lang sila nabuhay ng mga panahon ng mga apostol. Hanggang ngayon po yun. Diba? Go forth. Isinugo tayo pagkatapos ng misa. So, kayo po yun. No? So, you look at your classroom as ito yung mission field. Mga misyonero kayo eh. Diba? Kasi bukasyon nga ito. So, if Jesus was to walk in your classroom today, would He recognize
His own love in the way you teach, guide, and speak. Dumungo dyan si Jesus Christ. Dumungo, di ba yung mga parents, sumisilip dyan sa pinto? Pag tinignan kayo kung si Jesus Christ yun, makikita ba niya na, si Larry, very good. Ginagawa niya kung ano yung sinasabuhay niya. Diba? Ano yung tinanggap niya sa misa. Diba? Very good. Good job, Larry. Diba? So I hope after this formation talk, kumbaga, mag-visualize nyo itong reflection na to. Pwede nyo siyang maging guide everyday. Pag nakita, ayan, may crucifix dyan. Nakatingin pala si Jesus Christ. Ano kayang sasabihin niya? Matutuwa kayo sa ginagawa ko ngayong araw. Kasi nga, extension ka na ng work niya sa mundo. Diba? Lalo na kung tinatanggap mo siya sa misa, sa Eucharist. Sabay-sabay nga, the Eucharist calls us out to be living, forever. Yung tabernakulo, nakikita nyo siya sa loob ng simbahan, di ba? Nandoon ang Eucharist. Kayo daw, no? Ang Eucharist calls you to be walking tabernacles. Kahit saan, even outside the classroom, lalo na sa mga bahay nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kasalamuhan nyo. Diba? Kasi, dala-dala nyo si Kristo kahit nasaan kayo. Kung isa sa buhay nyo ang Eucharistia. Now, for the takeaways, no? Patapos na po tayo. The Eucharist is not only something you receive, it is something you give. Tandaan nyo po yan, no? Hindi lang natin tinatanggap ang Holy Eucharist. Ito ay ibinabahagi natin sa pamamagitan ng pagsasabuhay. No? Kumukuha tayo ng lakas mula sa Eucharist at ang teaching natin becomes more than a job. It becomes a ministry. No? It becomes a mission. And when we offer our day back to God in love, we fulfill the meaning of thanksgiving kasi iniaalay natin lahat ng ginagawa natin. We live the Eucharist in the world. Next takeaway. The Mass is not just an obligation, it is an invitation. Huwag sana tayo maobliga lang, no? Siguro, kung maliliit tayo, kagaya ng mga bata, estudyante natin, hindi pa nila masyadong nauunawaan, no? Halika na, magsisimba na tayo. Sila nauobliga. Pero tayo, mga adults na tayo. Dapat excited ka. Magmimisa na. Dapat, kung gaano ka ka-excited kapag imimit mo ang iyong esposo o ang iyong nobya kapag magde-date kayo, mas lalo na kapag magmimisa na. Diba? God invites you to encounter Him. So, may invitasyon Diba? Para tanggapin mo yung grasya sa daily mission mo. Kung hindi ka magmimisa, mahihirapan ka dun sa daily mission mo. Hindi mo kakayanin. Pag bumigay ka, usong-uso ngayon ang mga anxiety, depression, suicide. Diba? Sa tingin nyo ba? Well, I do not want to judge people. Pero, dahil uso yan ngayon, sa tingin nyo ba, magpapakamatay ba yung taong lagi nagsisimba? Hindi. Diba? Yung mga nagpapakamatay, kinakaya kasi nila na, no, I can do this on my own. You know, I'm wise, I'm witty in life, I have power, I have money, I have fortune, I have friends. I don't need to go to Mass. I don't need to pray. See what happens. I'm popular, I'm successful in life. Will that make you better and, kaya ka bang itawid sa buhay? Recently, di ba sa news, makikita natin, it cannot. You know, alam niyo ba yun? No, let's not just name the person, pero the person who committed suicide was famous. She was rich. Hindi naman pwede sabihin she was not loved by people around her. Marami din naman siyang friends. Why did she hang herself? Hindi ko alam ang religious life niya, pero I can't imagine someone who
committing suicide kapag lagi nagmimisa. Oops, I stand corrected. The chances of a person committing suicide will be less, probably, if you go to Mass. Kasi I just remembered, no? This year, there was a priest who committed suicide. So even priests are vulnerable because these are human beings. Imagine if a priest can commit suicide. The priest celebrates Mass every day. Pero hindi pa rin niya kinaya. What more tayo? We are just mere Catholics attending Mass. Diba? Yung grasya ng pare, mas iba pa nga rin. And yet, that's a unique story. I think talagang sobrang daming demons nung pare na umatake sa kanya. That's why na-pressure siya. Pero tayo pa kaya, simpleng tao. Diba? If we don't go to Mass, hindi talaga natin kakayanin. Ako, diba? Personally, ang dami kong struggles. Pero if I don't go to Mass, para kung sasakyan, mauubusan ako ng gasolina. Hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Especially without the Eucharist. Di ba? Parang, kung wala ang Holy Eucharist sa buhay ko, you know, I remember, a few years back, di ko alam kung nakwento ko na sa inyo, pero I was in the Adoration Chapel. I was praying really hard. I was with the lay ministers group. It's a holy hour. O di ba tayo dito may holy hour? O, sana mas ma-appreciate na natin yun. Yung holy hour. That's 1 hour of talking to Christ. Ayun si Kristo. Di ba? Sabihin mo na lahat. Isuko mo na lahat sa Kanya. You know, I really heard the answer to my prayer. Mahirap kasing i-blanko yung isip, pero I really tried hard para i-blanko yung isip ko kasi I want to hear the answer. Because we have a God who is silent. Kung ang inaantay natin ay salita, sino sa atin na nakarinig na parang si Moses? Oh, sige, humayo ka. Di ba? Gawin mo to, Jessa. We don't hear that. Sa panahon natin, makakita ka ba ng burning bush dyan sa labas? Hindi naman. Makakita ka ba ng ulap na may kasamang ipo-ipo at mangungusap sa'yo? Hindi naman. Diba? So, during Holy Hour, you have that opportunity to talk to God. You clear your mind, you clear your hearts, and you try to listen. Ang hirap kasi sa atin, we just pray, we talk. Parang sa telepono, usap tayo na usap. Hello, oo nga. Hindi natin binigay yung chance para makapagsalita ang usap natin. Agad ba? Sige. Hindi na pala siya nagsalita. Alam mo, may problema ako, mare. Ito ka pala, ito, ganyan. Sige, bye. Para tayo ganun magdasal. Diba? Hindi mo binigyan ng chance para sabihin sa'yo kung anong gagawin mo. So, during Holy Hour, you try it out. You just say one problem. Kahit isa lang. For the first 5 minutes, you say your problem to Christ. Lord, hirap na po ako sa buhay ko. Ano po gagawin ko? And for the remaining 55 minutes, you clear your mind, you clear your hearts, and you just try to listen. Anong instruction? Diba? You don't speak, you just listen. Puro tayo one way. Sabi tayo sa Lord, kailangan ko to. Ito po, tanggalin niyo po sa buhay ko. Sana po, bigyan niyo po ako ng ganito. Period. Bye. Yan. Hindi mo na inantay sabihin sa'yo na, anak, hindi mo kailangan yan. Ito yung dapat. Anak, o sige, ganito gawin natin. You don't give him the chance to do that. During your holy hour, you try that experiment. Diba? Maririnig. Kasi ako, I heard it. Ang sabi sa akin ni Lord, kasi hindi ko alam anong gagawin ko. Lord, wala akong trabaho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May pamilya ako. Diba? Ayoko na maiwan si Annie. Kasi pakiramdam ko dahil terminal yung sakit niya, malulungkot siya. Baka mapadali yung buhay niya. Diba? So, I want to spend every moment with her dahil hindi ko alam kung hanggang kailan siya sa mundo. So, after that, I just waited for an answer. I cleared my mind. Mahirap i-clear ang mind. Mahirap talaga. Bablakoy mo isip mo. I just wait for an answer. But it was very clear to me. Sabi sa akin ni Lord, alam mo Rick, for now, you just take care of Annie. You don't worry too much about anything else. You just take care of your wife. Yun lang yung instruction. Hindi naman niya sinabi, ako na bahala sa iba. Pero, parang ganun na rin yung nangyari, di ba? So, hanggang ngayon, I just take care of my wife.
Everything else comes second. No? Kasi my priority is taking care of my wife. No? Kahit na marami akong gustong gawin sa buhay ko, no, I set it aside. Dati na-frustrate ako. Kasi parang, to Lord, sana pala nag-caregiver course na lang ako nung araw. Diba? Bakit ganun? Tapos nakikita ko yung mga batchmate ko, successful sila. Diba? All the material stuff in the world they have. Tapos ako, I'm stuck. Diba? Parang yun ang pakiramdam ko nun. Kasi I don't see my life as a mission. Ito yung vocation ko eh. Ito yung mission ko. Ang work intended for me by Christ is this. So, hindi ka naman pwede sabihin hindi niya pinabayaan niya ako. Hindi, pinasweldo pa rin niya ako. Siya yung boss ko. Diba? So, lahat pinoprovide naman niya. So, I followed the instruction given to me. Kung lalabanan ko yun, mafu-frustrate ako. Bakit ganito? Diba? Hindi na ako magsisimba, hindi na ako magdadasal. Diba? Kasi rebelde ako dahil ang gusto ko ito. Ba't ang nangyayari ito? Kasi nga, hindi ko siya pinapakinggan. Kaya, kailangan nating i-open talaga yung pagdinig natin kung anong instruction sa atin ni Lord. Okay? Next. Yung classroom nyo po, mirrors the altar. Kasi every time you teach with love and patience and faith, you continue what Christ began at the Last Supper. Yan. So, lagi yung tatandaan, hindi lang to classroom. Altar nyo po ito. Dahil yung pagtuturo nyo ng may pag-ibig at pasensya at may pananampalataya, pinapagpatuloy niyo yung ginawa ni Kristo nung Last Supper pa. Imagine that, no? Matagal na pala itong ginagawa ng mission. Next, yung Eucharist po, nagka-transform yan ng work nyo. It gives meaning to your lessons, in your every correction, and every act of understanding. So, every chance you have to receive it, you receive it. Diba? Kapag po kayo ay may karamdaman na, nakaratay na, kahit gustuhin nyo mang tumanggap ng Holy Eucharist, baka hindi nyo na kaya. You know, my wife loves to receive the Holy Eucharist every day. Ngayon, ang kaya na lang i-consume yan is a speck of it. Kahit maliit naman yan, it's still the body of Christ. Pero sobrang liit na lang ganun. Hindi ko na nga siya inaalaw mag-take ng communion sa church. Kasi mahihirapan na yung lay minister, baka malaglag. Yung maliit, si Hero, sasabihin ng lay minister, maliit lang po, malaki pa rin yung maliit sa kanila. Kala nila maliit na to, no, it's not. Kala nila, pwede na to, no, hindi pa rin. Kasi hindi na niya kayang nguyain. No? Sa bahay ko na siya ibibigay sa kanya. Pero, it's just a speck na kailangan ilagay ko doon sa pinakagitna. Tapos, tutulungan ko pa ng water yun, iba-blast ko pa yun. Tapos, gusto pa niya, ingat na ingat ako doon. One time, hindi alam ni Hero na meron pa siyang Holy Eucharist sa dila. Pinakagat na siya ng tissue. So, naiyak pa si Annie. Imagine the reverence. Kasi pakiramdam niya, nagkaroon siya ng kasalanan. So, darating yung point, hindi ko alam yung next step. Paano pa siya tatanggap ng Eucharist? Although, ngayon, spiritual communion, okay naman sa may sakit yun. No? Pero siya kasi, gustong-gusto niya, she really feels the grace and the energy, the additional strength coming from the Holy Eucharist kapag kinonsume niya. So, yun nga, nalulungkot ako kapag nakakita ko ng mga tao na parang, kinain lang nila. Parang, hindi ko naramdaman na naniwala siya na katawan ni Kristo yun. Hindi gano'n. Kahit yung mga choir ko, sinisita ko sila kasi, they receive the Eucharist. Kasi they sing. They just keep it in their hand. No, you stop singing, you consume it immediately. Baka malaglag mo yan o ano, diba? Yun, no? I mean, the reverence, it's lacking. Maraming ganun Catholic. So, sa mga students natin, lalo na yung mga nag-first communion na, kailangan lagi natin i-emphasize sa kanila na that is the body of Christ. That is really something sacred. Huwag tayong gumaya sa Ateneo. Imagine, Ateneo, a premier Catholic institution, a student. I think that was last year. Holy Week pa yun. Pinost niya. Nagkaroon siya ng food review tungkol sa Holy Eucharist. Hindi niya kinonsume.
pinicturean niya, design, 10 out of 10. Crispiness, 7 out of 10. Yan. What happened? Pinasarado yung chapel nila. Diba? Dinesecrate niya eh. Diba? So, nagkaroon pa ng penitensya yung kapilya bago buksan. Atenista yun. So, wala po sa paaralan yan. May pagkukulang ba ang guro? Malamang. Diba? Kasi, sino ba yung pinag-uusapan natin yung extension ng liturgy, ng altar? Yung classroom. Hindi na i-relay ng guro na hindi yan symbol. You don't food vlog the Holy Eucharist and look at the design. Kasi minsan may design, diba? Minsan talaga namang crispy, minsan mayapa. Pero, you don't talk about it online na parang tinapay lang talaga yun. Eh, yung bata, ang tingin niya, symbol yun. So, nakakalungkot, diba? Hindi yun kinder, hindi yun. Ano yun, matanda na yun. Senior high school yata. I mean, you relay this to your students. And, I think this is the last of the takeaways. Mass doesn't end with go in peace. Sabi ko sa inyo kanina, that is your sending forth. Inihahayo kayo pagkatapos ng misa. It's Jesus saying, go, teach, serve, love. It's Jesus. Hindi lang yun yung pare. It's Jesus Christ sending you forth to go, teach, serve, and love. Ganun ka-beauty yung inyong mga ministry. So every time you attend the Mass, you are being formed to teach better. So the more Masses you take, the more better you are to become as a teacher. Okay? Tandaan nyo, 3 points lang. Sacrifice. Ask yourself, what are the small Masses I celebrate daily in my classroom? Number 2, communion. Who do I need to reconcile with in my workplace? Meron bang ganon? This is your work, relationship with your fellow teachers din. No? Kasi, again, you cannot receive Jesus Christ with a divided heart. Kung meron kang puot, don't receive the Eucharist. Mag-confess ka muna. Makipag-ayos ka muna. Mission 3, at the end of the Mass, sabi nga, go forth. So how can my students see Jesus through my attitude today? Bago ka mawalan ng pasensya, sumigaw, magalit, isipin mo muna, is this what I want my students to see in me? Okay? So, if my classroom were an altar, what would I offer in it today? O yun yung lagi yung tanong. Pwede nyo siyang ilagay sa sa desk nyo para lagi nyo makikita yung question na yan. If my classroom were an altar, what would I offer on it today? Diba? Actually, ang gagawin sana natin dyan, a piece of paper, you put it here on the cross. But ang gawin na lang natin, you put it in your heart, that question. If your classroom were an altar, ano yung iaalay nyo para sa araw ng pagtuturo nyo? Every day, that is the question. Kasi for example, ngayong araw, ang gusto mong i-offer ay patience. Bukas, ang gusto mong i-offer ay kindness. Susunod na araw, forgiveness. Then next day, gratitude. The next day, perseverance. Diba? Kung ano yung gusto mong ialay, you keep it in your heart. And then, join me as we have our closing ritual in prayer of commitment. You can just take your seats while we do this. So, we have here a prayer of commitment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, you are the divine teacher, the source of all wisdom and truth. We come before you, offering our minds, our hearts, and our hands. We offer to you our classrooms, places of joy and struggle, of laughter and learning, of patience and perseverance. Teach us, Lord, to see you in every child we meet. May our words be real with kindness, Our corrections with mercy, and our lessons through truth.
When we grow tired, remind us of your strength. When we feel unnoticed, remind us that you see our hidden sacrifices. When we struggle to love, remind us of your love poured out in the Eucharist. Transform our daily work into prayer, our classrooms into altars of service, our teachings into acts of thanksgiving. Lord Jesus, accept our offerings today. Sanctify them as you sanctify the bread and wine. Make our hearts like yours, humble, patient, and full of love. May we live that we celebrate in the Holy Mass and teach not only with our words, but with the witness of our words. We consecrate our vocation as teachers to you, Lord, through the loving hands of the Blessed Virgin Mary, our Mother, our model and our intercessor. Amen. Amen. And so, I would just like to end our session with a closing prayer. But nonetheless, thank you for listening. I hope that, going here, I really asked the Holy Spirit to guide us this morning. And nakita ko naman po sa mga faces nyo yung reception ng message. Ang plea ko lang po is, you don't keep this to yourself. Formations, these are given to Catholics, to Christians, not to be hidden. You share it. This is knowledge not of the secular world. This is knowledge that could bring or save souls. So you share it with your family, you share it with your husbands and wives, your boyfriends, your girlfriends, your parents, because yung mission nyo po, we talked about it here sa classroom para sa students, but syempre, you have your personal lives, you share it with them, lalo na sa mga adults. Kasi sila ay evangelists din. You need to equip them. We have the obligation as Catholics to teach the faith. Isa yun sa inuutos ni Kristo bago bumalik sa langit. Go forth and make disciples. We cannot make disciples if you don't speak up. Pero, for those of you na nag-aalangan, hindi masyadong mausap, hindi masyadong confident in their knowledge of the faith. Ang sabi ni Saint Francis, your life may be, go evangelize. Speak if you must. Speak if you must. Ibig sabihin, you spread the word, but it is not a necessity that you speak it out. Isang buhay nyo lang. Yung kabutihan nyo sa kapwa nyo, that may be the only gospel that your family can see, that your neighbor can read, or your friend can hear. Pwedeng hindi siya nagsisimba, pwedeng hindi siya nakakarinig ng humilya, pero yung kabutihan mo, nakikita niya. Yun yung gospel sa buhay mo na naisasabuhay para sa ibang tao. Kaya sabi ni St. Francis nga, speak if you must. Magsalita ka kung kailangan. Ibig sabihin, hindi laging kailangan magsalita. Kailangan mo lang ipakita sa actions mo. Okay? So, as our closing prayer, I invite you again to put ourselves with all the thanksgiving and appreciation of this morning. So, lahat po ng natutunan natin, itago po natin sa puso natin at isama natin sa panalangin na ito po ay magamit natin sa araw-araw ng ating pagtuturo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for this time of reflection and renewal. May what we have offered today be pleasing to you, Lord. And as we go back to our classrooms, let your Spirit dwell in us always. That every lesson we teach, every word we speak, and every act of love we show may give glory to your name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us now bless ourselves with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Thank you for
Ay,